Welcome to the Pageant Passion Podcast. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. Ayan, sa mga viewers natin, happy Saturday night. Kumusta? Ayan, ngayon na lang ulit tayo nagkita-kita after ng last live ko nung Saturday din, last week Saturday, after finale ng Miss Universe Philippines. Then, after nun, wala naman na masyadong ganap kasi tahimik na ulit. Natapos na ang pageant fiasco or pageant fiesta. Yan. So, ngayon, back to normal na ulit tayo. Siguro ang inaabangan na lang natin is yung mga ganap ng reigning queens natin. Pero, after nung finale, right after that, nung nakaraang linggo, Tuesday, Tuesday, nagkaroon na rin agad ng victory press con. So, nirelease na rin or preset na rin sa media yung roster ng winners for the 2025 edition of the Miss Universe Philippines. So, nakita nyo naman na siguro yung mga videos na nagkalat recently, no? Nandun si Miss Eco International, Gabby Carvalho, Miss Cosmo, Chelsea Fernandez, and the Miss Universe Philippines, Atisa Manalo. Siguro naiwan ko. Supranational, Katrina Legado nandun din. Akala ko nga wala dun yung mga runners-up. First runner-up and second runner-up. Pero nandun silang dalawa. Si Win-Win, tsaka si Iliana. So, present din sila dun sa press con. And aside sa kanila, nandun din yung Mr. Pilipinas Worldwide winners. Dito sila. And then, the supranational Mr. and Miss Supranational 2024. Si Mr. Nigeria. Tsaka si Miss Indonesia. First time ko na-meet si Miss Indonesia. Ano pangalan? Harsa? Miss Indonesia, Miss Supranational. And yun. Ang ano niya sa person. Feel ko lang ang genuine niya. Mabait siya. Mabait in sense of nakikihalubilo kasi siya sa mga tao dun sa loob. Na parang normal lang. So, kaya ako nasabing genuine ganun. So, yun. Ano pa ba? Any question, guys? Type nyo lang yung question nyo dyan, ha? Para masagot natin. Sabi ni Rowena, kailan ng Manhunt International? Malapit na siya kasi si Jordan nangangampaign na siya for his candidacy. So, probably third quarter ng taon. And tapos after noon ng press con, after ng ilang days, si Chelsea Fernandez ay nag-homecoming agad sa Sultan Kudarat at nakita nyo naman ang masigabong pagsalubong ng mga fellow Sultan Kudarateños niya sa Sultan Kudarat. Talagang parang nanalo na siya. Para siya nanalo ng international crown. Ganun siya sinalubong ng mga fellow Sultan Kudarateños sa Sultan Kudarat. Based sa mga pinost ng mga pageant media friends natin kung paano siya sinalubong dun sa town nila. So, grabe yung pagsalubong kay Chelsea doon. Si Atisa hindi pa siya nag-homecoming sa Quezon Province kasi busy pa nga siya. Kasi nakita nyo naman kaliwat kanan yung mga guesting ni Atisa sa mga media channel dito sa atin. So, hindi natin alam kung kailan siya motorcade or homecoming sa Quezon Province. Pero yung kay Chelsea, ang bongga ng ng homecoming. Kevin Basa pa shout out daw kay Kevin Basa. Sagot ulit tayo ng question. Sasali ba si Chelese sa MGIPH? Hindi po. Ay nagtatanong si Atisa. Si Atisa mismo yung nagtanong, oh. Hindi po. Tsaka, wag nyo nang antayin si Celeste kasi may mga ibang girls tayong niro-root for the MGIPH na for me, mas better or mas okay for the MGIPH title. May nagtanong pa dito, MMD kung confirm daw. Wala namang confirmation kay MMD. Pero yung mga kumakalat kasi ngayon, puro mga, alam nyo yun, mga edits ng mga pageant fans. Yung confirmation, malalaman natin yan sa kanya.
Ang deadline ng submission ng MGIPH, May 12, sa Monday, mismong election day. Miss Universe Thailand Saraburi. Yes, mangyayari siya tonight. And itong Miss Universe Thailand Saraburi, regional pageant to. Para siyang Miss Universe Philippines Laguna, ganyan. Miss Universe Philippines Pampanga, para siyang ganun. Tapos itong Saraburi, nandun si Vina. So, pag nanalo si Vina doon, makakarating siya ng Miss Universe Thailand. So, parang level 1 pa lang. Level 1, level 2, level 3. Parang ganun siya. Kaya ganito inaabangan tong Miss Universe Thailand Saraburi. Yan. Pero hindi ko naman siya inaabangan kasi wala naman na akong pakialam dun sa Thailand. Kasi Thailand naman yun. Bahala sila kung sinong rep nila. Tsaka hindi ako big fan ni Vina. Tama ba? Hindi ako big fan ni Vina. Kasi parang naglaban si Vina at si Antonia. Si Antonia ata ako. Hindi ko lang sure. But yeah, bahala sila. Kish, sabi ni Kish, totoo po ba dethrone na daw si Iliana? Saan mo naman nakuha yan? Sino nagsabi ng dethrone sa second runner-up? Kayo kung ano mga nalalaman yung mga balita, ha? May nalalaman kayong pa-dethrone. Sino nagsabi nan? Kailan na Miss Universe Thailand? Hindi ko pa po alam. Kasi ngayon nga nangyayari pa rin ang regional ng Miss Universe Thailand. BOP daw galing. Guys, as long na walang announcement ng official announcement ng organization, huwag kayong maniniwala. Lalo na pag nanggaling lang yan sa mga pageant fans na nag-e-edit ng mga kung ano-ano. Huwag kayong maniniwala agad-agad. Okay? Sumali din pala yung dating Miss Supra Thai 2022 sa Saraburi, kalaban ni Vina. Yes po. Pero si Vina naman kasi, mukhang matik na yan na siya yung makakalusot sa Saraburi. Tapos pupuntang Miss Universe Thailand. Matik na yan. Kuya, yung pag-assign ng crowns ng Supra, Cosmo at Charm is candidates ba pumili? Organization. Player 1 Ryan, yung organization po ang pumili. Pero for sure, tinanong naman na yung mga yan like last year. Kunyari, top 6, tinanong naman yan kung Miss Universe crown or nothing. Ngayon, kung ang sagot ng girl, Miss Universe crown lang, hindi na yan na-assign na ng second tier crown. And then yung assigning ng mga second tier crowns like Cosmo, Supranational, and Eco International organization ang namimili nun. Now, meron daw mga cases na, kunyari, itong si international organization, siya na talaga yung namimili ng girls kung sino yung sasend sa international. Pero hindi yun confirm, pero ganun yung ibang chismis. Like for example, yun nga, like last year, Tara Valencia na bet nga daw yun ng supranational organization. And then this year, si Katrina Legado. Pero chismis lang, hindi siya confirm. Kasi every year, pag ginaganap ng Miss Universe Philippines, nandito yung organization ng Miss Supra. May nagde-decline ba daw? For sure, wala na nagde-declinean. Kasi parang ang unang tanong naman dyan, kung papipiliin ka, gusto mo ba ng ibang corona or hindi? Pag hindi ka, hindi ka natatanungin ulit ng gusto mo ba maging Cosmo? Gusto mo ba maging Supra? Hindi ko lang alam kung ganun nangyayari kasi hindi naman ako yung makakasagot nun kasi hindi naman ako yung candidate. Pero based sa mga kwento-kwento, parang ganun yung movement na nangyayari. Iliana daw mag-MGI po ba? Hindi ko po alam. Wala namang confirmation. Abangan na lang natin yung confirmation ng mga babaeng ito. Pero sinasabi nga natin, wag natin pilitin or wag natin munang irali. Especially si Iliana. Siguro wag muna nating irali na yan na mag-MGI ka na mo. Mag-MGI ka ganyan. Kasi nakakapagod din naman yung ginawa nila recently. Although yung iba kaya naman or kaya naman siguro tumalon agad, sumakbalang bakod. Pero nasa discretion na yun ng babae. Parang for me lang, wag muna nating kulitin ng kulitin. Kung gusto niya, edi go. Ayun nga, sabi ni Pageant Tricks, hindi kasi biro ang gasta or ang gastos.
Ngayon, magulat na lang tayo kung nagpasa na pala ng application, nandyan na. Pero feeling kong isang confirm na sasali ngayon si Gabi ba siya, no? Tapos, bilang ngayon nakita ko pa na may mga paandar si Gabi. Kaya feeling ko ito yung mukhang confirm ngayon. Gabi ba siya, no? Ngayon, sino kaya yung matindi niya makakalaban? Pero ako wala akong kaso kay Gabi Basiano. Kasi, after CJ, ito na yung mga nakikita kong para mga next Gabi Basiano, Chelsea Fernandez, Iliana Aduana. Though si Chelsea tsaka si Iliana kasi mukhang 50-50. Si Chelsea kasi nakalak sa Cosmo. Si Iliana, syempre alam naman natin, kakagaling lang. So, feeling ko si Gabi Basiano na yung up next. For me lang. Since magkakabatch din naman sila sa Binibining Pilipinas 2022. Sabi ni MX, Anita Rose Gomez. Medyo kasi ako kay Anita pagdating sa height, doon lang ako medyo nag-aalinlangan. Ayan sabi ng Arjali Zeus, hello daw. Hindi rin po siguro sasali si Iliana Sagran kasi baka mag-downgrade placement niya. Mag-downgrade ang placement. Paano downgrade? Baka second runner-up, first runner-up mo makuha. Kasi kung top crowd naman yung makukuha niya, kung Miss Grand International, siguro hindi na rin natin masasabing downgrade. Kasi, galing siyang Miss Earth. Siya yung title holder ng Miss Earth. Tapos, Miss Earth, part ng Big 4. While Miss Grand International, part ng Big 6. So, pang 5 or pang 6 lang siya. Ngayon, kung siya yung magkakatitulo, sige, pwede natin sabihin downgrade technically. Pero siguro ngayong mga generation na to, or ngayong mga taon na to, hindi na rin natin siguro siya ma-considered na downgrade kasi even tayo, ang gusto talaga nating magkaroon na ng first golden crown. Kahit ako mas excited akong manalo tayo ng first golden crown ngayon kaysa sa Miss Universe crown. Kasi ito na lang yung wala tayo. Ngayon, kung siya yung makakakuha ng MGI title, hindi ko na siya ma-consider na downgrade kasi ito yung pinaka inaabangan na title ngayon ngayong taon. Especially nga, wala pa nga kasi tayong first golden crown. So, pwedeng downgrade, pwedeng hindi. Pero ang nakakatakot doon, pag hindi ikaw yung nakakuha ng title. Kasi parang sayang yung sinugal mo. Kasi kung sasali ulit siya sa MGIPH, susugal talaga siya. It's Miss Grand International Philippines title or nothing. Ganun siya. Kaya nga even si MMD, di ba, nakikisabay si MMD sa clout. Kahit Miss Universe title holder na siya, technically pinakamataas na crowd, nakikisabay pa rin siya sa clout na, sige, sasali ko sa Miss Grand or alam mo yun, nagpapa-andar pa rin sa mga social media. Nagpapagalaw baso nga, di ba? Kasi nga, ganun ka-challenging tong Miss Grand International Philippines na lahat nga ng mga kontesera sa atin parang willing talagang mag-take risk or sumali. Kasi ganun siya ka-challenging. Pero, again, yung criteria ulit tayo, wag matigas sana ang ulo. Wag matigas ang ulo kasi nga yung criteria po ulit natin, 5 Bs. Beauty, brain, business, behavior. Ano pa isa? Beauty, brain, behavior, business. Ano pa isa? Basta yung 5 Bs. Tapos sa beauties, body. Ayun, body. Gagaling nyo talaga. Ayun, body. Tapos sa 5 Bs, sa beauty guys sa body, matangkad. Kung maganda nga dapat 5'10" mga ganun 5'10" and up nga, kaso bihira kasi sa atin yung mga 5'10" and up na girls. Talagang minsan suntok sa buwan lumabas yung mga 5'10" and up. Kung wala pang lahi, hindi talaga siya lalabas. So, okay na ako sa 5'8" and up. 5'9" and up. Basta matangkad. Doon talaga tayo nadadali sa body. Pinapadala kasi natin recent years, especially ng mga Binibining Pilipinas era, maliliit. Yun yung mga pinadadala natin. Kaya wala talaga. Tapos sa beauty, yun lang naman mahigpit sinawat beauty body. Sa beauty, Diyosa. Diyosa talaga. Yung business madali na yun
madali palakihin ng followers ng girls or pasikatin ng girls. Especially dito sa Pilipinas. Gawa ng support din ng mga pageant fans. Kaya yun lang yung pinaka-inaano ko. Yung matangkad talaga. Matangkad na maganda. Yun lang. Ngayon kung hindi matangkad at maganda, wag nyo nang ipilit. Kasi, panigurado, runner-up lang yan. Ganyan. Kaya nga hindi binibigay yung crown. Kasi minsan hindi naman ganun ka-Diyosa, minsan hindi ganun katangkad. Ayun. Tsaka performer pala ha, performer. Nagpe-perform ng Miss Grand. Yun. Yun lang. Gisingin niyo si Rina Meyer. Hindi, ito ba pala, ang gusto pala ni Angkol, mukhang Pinay. Yung pag Philippines ka, dapat mukha kang Pinay. Hindi ko lang alam kung baka baka ayaw niya ng mga, pag Hafiz mukha talagang mukhang Hafiz talaga. Yung mukhang may ilahi, ayaw niya ata yun eh. Dapat pag Pilipina ka, mukhang kang Pinay. Kaya nga si CJ Opiasa, malaki rin ang inakyat kasi mukhang Pinay. Tapos performer pa. Ayun. Guys, mukhang Pinay ah. Ayaw niya ata pag hindi Pilipina, tas hindi mukhang Pilipina. Hindi ko lang alam pero based sa observation natin since 2013 pa naman tayo nanonood ng Miss Grand International. For example, the first ever Miss Grand International Philippines, Ali Forbes. Malaki yung inakyat ng placement ni Ali Forbes noon kasi mukhang Pinay talaga si Ali Forbes. Although Forbes yung screen name niya, pero ang laki ng inakyat niya. Tsaka for inaugural edition nila. So siguro, nagpapabango din. Pero malaki yung inakyat ng placement niya noon. Clancy. Elizabeth Clancy in 2017. Mukhang Pinay din siya. Although Clancy yung apelido niya. Hafiz siya. Pero yung features niya very Pinay. Kaya malaki din ang inakyat ng placement. Yun. Tas performer din. Pansinin nyo dun sa ibang mga Hafiz natin na sinisend, like, sino to? Si Nikki Demura, na masyadong evident yung pagiging Hafiz. Di ba parang walang placement? Tapos hindi pa nag-perform. Kaya wala talagang placement. Yun, Parul siya, na very Pinay din ng features, although Filipina-Indian siya, pero makikita mo naman yung features na mas lamang yung Pinay. Kaya yun, malaki din ang inakyat. Same with Nicole Cordoves na first runner-up. So, ayun. Pag tahi-tahiin nyo na lang. So, sino daw ang sa tingin mong pwede? Sino nga ba sa tingin nyo? Kasi ang hirap din eh. Kanina, di ba sabi ko nga, Iliana Aduana, Gabi Basiano, Chelsea Fernandez. Pero itong mga Diyosa, pero hindi ko alam kung very Pinay ba yung features. Hindi ko din alam. Sige, wag na natin pangunahan. Pero yun nga, based lang sa pag-a-analyze natin since 2013. Yun yun. Hanggang recent years. Pero feeling ko naman, ang pinaka talaga performer, dapat performer. Performer talaga. Tas performer nga, pero maliit naman si girl. So, hindi rin talaga. Para siyang Samantha Panlilio. 'Di ba? Si Samantha Panlilio, performer nga, pero hindi talaga natik yung body. So, wala din, no? So, ang hirap talaga tumisod nung Perfect 5. Actually, si Michelle din eh. Si Michelle din na talaga yung Kaya mahirap talaga siya matik lahat, no? Yung 5Bs. Pero siguro dito sa Philippines, yung mga beauty queens natin sa Philippines, si Michelle din na talaga yung malapit eh. Pero ayaw naman na siguro ni Michelle D. Kasi nga, ang sa atin, ang thinking, pag nag-Miss Universe ka na, there's no other way to go down. Dapat last mo na yung Miss Universe. Eloisa Howard, perfect siya. Oo naman, basta mag-training lang siya. Mag-training. Training pa ng galaw. Training. Ganyan. Pero perfect na yun. Kasi yung mukha. Siguro may mga lilitaw pa naman yan. May mga lilitaw pa naman na girls yan. Kung sino man kayo. Siguro may lilitaw pa dyan. So, minor pageant pa ba daw ang MGI? Sabi ni Player. Actually, hindi mo na siya considered na minor eh. Hindi na siya masisiksik sa Big Four. Kasi ang Big Four,
lock na yan. As in, sementado na. Miss Universe, Miss International, Miss World, tsaka Miss Earth. Sementado na siya. Hindi mo na masisiksik. Pero may Big Six na kasi tayong tinatawag ngayon. Yun nga. Kasama na doon supranational tsaka grand. So, nandun na siya sa Big Six. Tapos, hindi mo na siya mako-consider as minor. Major na rin siguro siya, pero hindi siya part ng Big Four. Paano ko nasabing major na rin? Kasi lampas na rin siya ng 10 taon. Ilang taon na rin ngayon ng MGI? 12 or 13? Tama, 12, 13. Ilang taon na rin sila ngayon. Tapos, grandes na siya. Kumbaga napatunayan na nilang grandes sila. Parang naungusan na nga niya yung Miss Universe pageant, di ba? Kaya hindi ko na rin siya masasabing minor ngayon. Siguro dati, bago mag-pandemic, yung wala pa sila napapatunayan, masasabi nating minor. Pero ngayon hindi na eh. Kasi nag evolve din ng mga beauty pageants. Same with the organizations, nag evolve silang lahat. And pag itong mga organization na to, may napatunayan talaga, kagaya ng nagawa ni Nawat, at na surpass nila, alam niyo yung mga dapat i-surpass. Nag-change din yung kung paano sila nakikita ng mga pageant fans. And right now, nag-change din kung paano natin sila nakita. Kaya hindi ko na siya masabing minor. Okay, so next question. Guys, may mga binabanggit kayong name. Yung mga binabanggit ninyo namang mga pangalan, hindi naman pa sa face card. Face card po ulit ha. Face card. Again, iba yung maganda, iba yung face card. Iba yung maganda, iba yung face card. Ulit-ulit tayo, iba yung maganda lang. Kunyari, Atisa Manalo, face card talaga siya. Mahirap patumbahin yung ganung mukha. O, alam nyo na yung difference ng face card at ganda lang. Face guard, ganda lang. Ulit-ulit tayo. Face guard, maganda, magkaiba yun. Lahat maganda, di lahat may face card. Totoo, player 1 Ryan. For example, sa school nyo, lahat ng babae, na classmates nyo, lahat yan magaganda. May sarili-sarili silang ganda. Lahat sila beautiful in their own ways. Pero minsan pag napipilian kayo kung sino magiging muse or sasali sa sport fest, sa Miss Campus, ganon, di ba pinipili nyo talaga yung mga face card na face card? Face card na face card talaga, di ba? So, doon, madidifferentiate nyo kung sino yung maganda tsaka face card. So, isipin nyo na lang sino yung mukhang pang Miss Intrams, pang Miss Campus, ganyan. Eto, Jarina ng Isabela. Ayan, mako-considered ko yung face card. Yung mga talagang natural ang mukha. Natural talaga. Yung mga pinanganak talagang Diyosa. Pag hindi ko na binanggit yung mga pangalan na minimension nyo, ibig sabihin, hindi ko siya mako-considered na face card. yung iba sila na yung sumagot. Yung iba sila na sumagot na kinesa, hindi face card. Sige, mag-git pa kayo ng mga beauty queens. Pag hindi ko siya minention, ibig sabihin hindi siya face card. For me. Sabi ni Jaja, Chantal, face card. Si Sharifa Akil, face card siya. Pero guys, si Sharifa Akil, married na yan. May anak na din yan. Ngayon, kung pageant lang pag-uusapan, sa Miss Universe, Eco International na lang siya po. Miss Universe, Eco International, yung mga tumatanggap ng married woman. Doon na lang siya pwede. Again, baka nakakalimutan nyo, may age requirement ng MGI. Tsaka mga single women lang ang tinatanggap nila. So, wag na kayong magbanggit ng married, tsaka lampas na sa age. Banggit ng pangalan eh. Gaba Shano, yes po. Face card. Guys, wag na rin kayo magbanggit ng walang height. Pag hindi 5'8" pataas, wag niyo nang banggitin. Or 5'6" pa, 5'7" pa baba, wag niyo nang banggitin. Eh, di ba iniim nga natin matangkad eh. Kaya kung pwede lang 5'9", 5'10" eh. Pero mahirap makuha yung 5'9", 5'10". Sige, pwede na tayo sa 5'7", 5'8".
O mamaya na tayo mag-MGI. Pag-usapan naman natin ng Miss World Philippines. Miss World Philippines naman tayo, Krishna Gravides. Maganda naman yung dating, I mean yung arrive. Maganda yung reception ng pagdating ni Krishna Gravides sa India. Although ngayon nagkahagulo sa India, no? Speaking of Pakistan and India or yung mga bansa sa palibot noon, so may gera. So yung isang pageant, yung Universal Woman, hindi siya matutuloy gawa sa nangyayaring gera. So yung sumabog yung gera, biglang nandun na si Krishna sa India. Pero now, wala pa namang update kung itutuloy ba yung Miss World or hindi. Or kung idaraos pa rin dun sa same country. Naalala ko may instance, may isang segment or isang edition ng Miss World sa UK ata. Or sa sa Nigeria, basta sa Africa. Naalala nyo yun, 2001 edition ata. Yung naggera din dun sa venue. Tapos, ang nangyari, di ba naggera? Nagkaroon ng backlash basta African country. Tapos, nagkaroon ng backlash, nagkagera, or nagkagulo, hindi ko na matandaan. Tapos, inilipat yung venue sa UK. Sa mismong, ayun, Miss World Black versus Miss World White. Inilipat, di ba yung venue sa UK? Seychelles daw, sabi ni Sir H. Ngayon, parang ganun yung sitwasyon ngayon, no? Pero hindi pa naman naglalabas ng update ang Miss World pageant kung ililipat nila ng venue. Pero nga kasi yung Miss Universal Woman, nag-announce na sila na hindi na nila itutuloy yung pageant dahil dun sa nangyayari. Now, yun yung update sa Miss World pageant. Now, si Krishna naman, maganda naman yung reception ng mga pageant fans, especially ng mga international pageant fans sa candidacy ni Krishna. Maganda yung pinapakita niya, especially yung physical attributes niya. Pero nga kasi si Krishna Gravides right now, parang yung physical attributes lang talaga yung, alam mo yun, yung physical niya lang talaga yung maganda or yung bentahe sa kanya. Pero when it comes to mga advocacies, ganyan, na alam nating major na tinitingnan dun sa pageant, feeling natin dun tayo madedehado. Ganyan. So, may mga malalakas pagdating sa mga advocacy kineso. Tas ang gaganda pa nila like South Africa. Sino pa yung iba? Parang ayun lang yung binabantayan ko ngayon, South Africa. Or ayan, si Opal. Kahit si Opal na. So, feeling ko lang doon lang tayo madedehado. Ayun, malakas na advocate daw si Opal, sabi ni Pageantrix. So, doon lang tayo madedehado talaga. Malakas si Krishna in terms of sa kanyang physical, as in, mga outfits niya lagi. Ang gaganda nga ng mga outfits niya, yung mga minimalist lang talaga. Tapos bagay na bagay sa kanya yung kulay. Kaya nga feeling ko parang nagpa-color analysis pa to eh. Kasi nga ang gaganda ng mga kulay ng mga damit niya, ganyan. Pero yun nga, doon talaga tayo laki ngayon sa advocacy, sa causes, ganyan. Kaya wag na kayong mag-expect kunyari, hindi mag-place ng mataas, or alam mo yun, ma-unplace, alam nyo na kung ano yung dahilan. Kaya wala na magko-comment na luto, ganyan, cooking. Wala na magko-comment kasi alam nyo kung ano yung hinahanap ng Miss World pageant. Magaling si Krishna, as in magaling siya, pero feeling ko hanggang ngayon talagang nagkamali siya ng pageant na sinendan. Ayun. Pero kung uusad naman, ayan, tingnan natin kung uusad. Malay naman natin mag-top 14, sabi nga ni Pageantrix, kahit mag-top 40 man lang. Ayan, masaya na tayo, no? Kasi at least hindi nakakatamad manood ng Miss World pageant na walang Pilipinas, di ba? Or nandun yung Philippines, at least hindi siya nakakatamad panoorin. Pero yun nga, wag nang mag-expect ng, alam niyo yun, mataas na placement. Kasi, alam naman natin ang hinahanap ng Miss World pageant. Dapat talaga may ginagawa ka. May ginagawa ka sa bansa mo. As in, evident yung ginagawa. Like for example, si Opal. Ayan, si Opal talaga, ang strong ng advocacy niya. Ginagawa niya talaga yun. Ginagawa niya dati pa. Tapos maganda pa siya. Yung ganda kasi sa Miss World, bonus na lang eh. Alam mo yun, yung Diyosahan ka, ganda, bonus na lang talaga yan. Dapat talaga, nakikita talaga yung ginagawa mo ever since. Hindi yung puro pa-cute ka lang. Puro ganda lang. Alam mo yun, yung pagtingin ng social media mo, puro ganda lang. Nasa coffee shop ka, naka-emote, yung mga ganun. That talaga strong advocate ka. Ngayon, kung tingnan natin, kunyari, umusad si Krishna, then
doon natin masasabi na, ay, pwede rin pala. Ayun. Kaya daw nakakaantok, sabi ni Sofiaski. Yes, beauty with a purpose. Kaya nga, di ba, wala silang swimsuit. Wala silang swimsuit kasi nga, yun yung pinaglalaban talaga ng pageant na yun. Although yung swimsuit naman nila, recently lang din naman naalis. Beauty with a purpose. Pero may mga instance na nanalo yung Philippines ng Beauty with a Purpose. Tama ba? Hindi ko kasi sinusubaybayan tong pageant na to. May nakikibalita na lang ako. Like, Tracy Morin Perez, nanalo, siya ba yung nanalo ng Beauty with a Purpose? Pero hindi technically. Or hindi, alam mo yun, nanalo siya ng Beauty with a Purpose, pero hindi ibig sabihin siya na yung mananalo ng crown. Parang ganun. Yun. Beauty with speech is yung kay Tracy. For me, the best Beauty with a Purpose, Tracy Morin Perez. Yung candidacy ni Tracy Morin Perez in 2021, actually malapit na si Tracy Morin Perez kung yung advocacy niya lang talaga is ano pa, medyo na solid pa. Alam mo yun? Yung talagang na solidify pa. Yung alam mo yun? Yung mas mukha pang na, yung nagbigay pa siya ng marami pang kumbaga nagbigay pa ng maraming example, hindi ko masabi. Basta kung na-solidify niya pa yung advocacy niya, malapit na siya dun sa Corone. Kaso yung iba kasi, yung ibang candidate natin, kunyari nanalo na ng Miss World Philippines, doon lang inuumpisahan yung advocacy. Kaya doon nadadali. Ayun. Kaya ang hirap talaga tumisod ng perfect candidate sa Miss World Philippines eh. Ngayon, di ba nanalo si Megan noong 2013? So, bakit nanalo si Megan? Kayo nga, bigay nyo nga yung thoughts nyo. So, ano yung kakaiba kay Megan? Bakit siya nanalo noong 2013? Ayun din ang hindi ko magets eh. Sabi ko, ba't si Megan naman natisod niya? Ganda lang ba? Ganon. Binigay lang daw sa atin. Sige, basahin ko yung thoughts nyo. Kung ano meron kay Megan. Bet na Madam ni Julia. Nag-Yolanda kasi. Nag-top model siya. Pampaingay. First Miss World Philippines edition that time. Yung kay... Hindi siya. Ang first Miss World Philippines edition si Gwendolyn Fernoil na nag-first runner-up. Sige, balikan ko kayo Basahin ko muna tong kay Archer. Sabi ni Archer, dan na daw ang Miss Universe Philippines. Bakit hindi umaakit ang engagement ng BBP? Kayo, anong sagot nyo? Ako, siguro nandun pa rin tayo talaga sa sa hangover ng Miss Universe Philippines. Kaya parang ang hirap na balikan ng Binibining Pilipinas. Especially now na ang crown nga ng Binibining Pilipinas, dalawa. Wala pa naman kasing confirmation yung isa. So, dalawa. Tapos yung dalawang crown na yon, although yung isa part ng Big Four, pero next year palalaban. So, ang tagal matetenga. Tapos yung isa, Miss Globe, na hindi naman talaga ganun. Sinusubaybayan ng mga Philippine pageant panis. So, siguro yun yung reason kung bakit hindi na talaga bumabalik yung ingay pagdating dun sa Cubao pageant. Ngayon, ang mga sumusubaybay na lang siguro doon, yung mga talagang Binibining Pilipinas fan. Though ako naman, Binibining Pilipinas fan na rin, pa rin naman talaga ako. Pero, yung pagsubaybay ko sa kanya is parang kung kailan na lang finals or kailan na lang mangyayari yung finals, kunyari 1 week before the finals, doon ko na lang siya talagang sinusubaybayan. Kaya siguro, ganun din yung ibang mga pageant fans. So kayo ba, ano ba dahilan kung bakit tapos na ang MUPH pero bakit hindi pa rin maingay ang Binibining Pilipinas? So, feeling ko naman pare-pares lang naman tayo na dahilan. Balik tayo kay Megan. Ito sabi ni Jaja, performer kasi si Megan. Bet ni Madam mga singers and entertainers. Feeling mo ba nakaka-apekto yun, Jaja? Feeling mo big deal yun? Ito, sabi ni Marl, Rabia perfect for Miss World daw. Sige, tingnan natin tong laban ni Krishna. Kung ano yung magiging kahinat na ng laban niya. So, ibig sabihin, next year, kailangan talaga natin ng girl na talagang solid yung advocacy. Yung nakikita talaga yung ginagawa. Yung as in ngayon pa lang nakikita mo na may ginagawa sa buhay.
Pero kung talagang papasok si Krishna, yung uusad hanggang top 12, so pwede nating sabihin na, okay, kaya naman pala ng ganda lang. Kaya naman palang ma-penetrate kung ganda lang. Or physical aspects lang, meron ka. Tignan natin. Saan kinoronahan si Megan? Bali, Indonesia. In 2013. Actually, Indonesia, medyo mas swerte rin siya pagdating sa mga Philippine delegates. Kasi maraming mga Philippine delegates ang kinoronahan sa Indonesia. Buhod kay Megan. Yung iba mga mga minor crown, pero at least kinoronahan sila sa Indonesia. So may luck din minsan ng Indonesia na host country. Chances ni Krishna sa Miss World, yun na nga po yung pinag-uusapan natin. Balik tayo ngayon sa Binibining Pilipinas habang nag-iisip kayo kung bakit, anong meron kay Megan Yang, bakit hindi na natin matisod-tisod ulit ang Miss World crown. Ayun na, balik tayo sa Miss World, sa Binibining Pilipinas. Speaking of Binibining Pilipinas, mangyayari ang 61st edition this June. Pero until now, hindi pa nga rin talaga nakikitaan ng ingay or hindi ganun kalakas ang hype. Unlike sa nagawang hype ng Miss Universe Philippines or nagagawang hype ng Miss Universe Philippines every year. Yun nga po, nabanggit ko na kanina ay dahil din sa mga koronang meron sila. Nagmamatter talaga guys yung corona na meron ng pageant. Kung ano yung corona. Ngayon siguro kung ang grand, alam niyo yun, kunyari ang grand makukuha ng Binibining Pilipinas. Babalik ulit yung amor natin eh. Ay hindi naman amor, I mean yung pananabik. May amor pa naman ako sa Binibining Pilipinas. I mean yung pananabik. Yung excitement na abangan ka. Kasi naalala ko noong 2022 or even in 2021, yung nawala yung Miss Universe Philippines crown. 'Di ba 2019, tas pandemic, nag-resume sila 2021. Excited pa ako manood ng Binibini noon kahit ng 2022 kasi nandun pa yung Grand tsaka Supranational. Excited pa ako. Tapos naalala nyo yung 2022 puksaan edition ng Binibining Pilipinas, 'di ba? Yun yung hanggang ngayon yung edition na pinakamahirap manalo para sa akin eh. Kasi puksaan talaga sila noon 2022. Aside sa 2018 edition na nandun si Kat, pero kasi yung 2018 edition, given na yon kasi nandun si Catriona, na may hirapan kang talunin ng isang Catriona Gray. Pero kung wala yung 2018 edition, 2022 na yung sunod sa akin, na pag sumali ka doon, may hirapan ka talagang manalo. So yun, exciting siya kasi nandun pa yung Grand, tsaka yung Supra. Ngayon, nagmamatter talaga kung anong crown meron dun sa pageant na sinusubaybayan natin. Kaya nga itong Miss World Philippines, minsan malakas pa din yung clout. May mga edisyon na, alam mo, lakas ng ingay ng Miss World Philippines kasi Miss World title yung pinaglalabanan. And, aminin naman natin, alam mo yun, mas inaabangan natin ng Miss World, nandun siya, kaysa sa Miss International. Ayun. Kaya, ganun natin siya inaabangan na Miss World Philippines. Tapos, isa pa tong Miss Grand, yung separate pageant ng Miss Grand Philippines. Kaya natin siya inaabangan. Kasi nga, excited tayo makita yung girl na susunod na magiging Miss Grand Philippines. And para nga ngayon, ang nangyayari ngayon, Miss Universe, tapos Miss Grand. Ganun yung level ng panadabik nating mga pageant fans, no? Kaya excited tayo. Tapos ako nga, ngayon, mas excited ako malaman kung sino yung Miss Grand Philippines. Kasi gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng first golden crown. Kasi yun na lang yung wala tayo. Tapos after ng Miss Grand Philippines, ang susunod na dyan, supranational. Yun na yung level ng excitement natin sa mga pageant. Kaya natabunan itong BBP. Ngayon, para makapag-bounce back ang BBP, makabalik sila sa dati nilang trono, kailangan talaga nilang makuha yung mga titles na nawala sa kanila. Though impossible yun, sobrang imposible nun, suntok sa buwan yun. Pero yun talaga yung magiging isa sa mga factor para makabalik sila. May isa pa naman, para makabalik ulit sila, mag-acquire sila ng maraming franchise. Acquire pa sila ng maraming corona, kung kaya nila. Ito, napapabalita nasa kanila ng Asia Pacific. Though, mukhang 100% sure na yon, confirmation na lang. So, 3 na. Pero hindi pa rin yung sapat kasi hindi naman ganun yung level ng excitement natin pagdating sa Asia Pacific.
So, kung kaya pang siguro ma-acquire pa ng dalawa pa. Dati sinasabi ko nga, okay na yun, dalawa kasi nga parang ano tayo, quality over quantity. Yung okay na yan, dalawa, quality naman yung mga crowns. Pero ngayon na nangyayari na to sa Binibini. Sige, acquire, ano na lang, acquire ka na lang ng acquire kahit ano. Kasi mapapasikat naman nila yan eh. Ganun na yung naging thinking ko. Di ba yun nga, sabi ko dati. Huwag na mag-acquire kasi ang papangit naman ng mga crowns eh. Ano ba yan? Mga chipanga, ganun, mga chipanga crown. Kung chipanga rin naman yung title, huwag na i-acquire ng BBP kasi masisira ang branding. Pero since nga, ganyan na nga nangyayari ngayon, sige kung anong meron na crown, i-acquire na nila kasi napapasikat naman ng BBP. Kung natatandaan natin, ang supranational, talagang wala siya noong 2013. Nothing siya. As in, talagang wala siya. Huyu ang supranational. Pero after na ma-acquire ng supranational, sumikat talaga yung supra. Same with Grand International. Nag-uumpisa yan ng 2013, huyu din yan. As in, ano ba yan? Ang cheap naman. Mga ganun. As in-acquire ng BBP. Pero after nung 2020, napasikat talaga nila. Kaya yun, kung kaya ng Binibini mag-acquire kahit mga sinasabi nating Chipanga crowns, i-acquire na nila. Kasi mapapasikat naman nila yan. And eventually, babalik ulit sila sa dati. Alam niyo yun? Babalik din yan. Ganun talaga, may mga downfall tayo minsan. Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-reach mo na yung rock bottom, nandun ka na. Nandun ka lang. Yung nga, sabi, pag nasa baba ka na, there's no other way but to go up. So, ano din yan? Babalik din yan sa dati. Panapanahon lang naman yan. Ayan. Sabi ni Jaja, remember, standalone pageant ang MGI bago sila mag-join ng BPP. Yes po. Teka lang. 2013, inappoint nila si Ali Forbes. 2013. 2014, nag-standalone sila. Ang nanalo doon, Kimberly Creston. 2015, doon sila nag-start na sumali sa BBP, in-acquire ng BBP. Tapos, pinadala nila si Parul siya. 2016, yun yung official na nag-crown ng Binibining Pilipinas Grand International. Who is Nicole Cordobes. Oh, tama. Nicole Cordobes. Itlog ni Pula. Feeling ko hindi mananalo si Vina. Hakot award eh. Uy, nag-umpisa na ba yan? Yung Miss Universe kinesa ni Vina. Makikibalita na lang ako mamaya kung nanalo na siya. Pero guys, level 1 pa lang yun kay Vina ha. Pag nanalo siyang Miss Universe Saraburi, Miss Universe Thailand Saraburi, so, diretso na siya sa Miss Universe Thailand. Pero pagdating sa Miss Universe Thailand, marami pa siyang patataubin bago makarating ng Miss Universe sa Thailand. Yun. Sabi ni Silent, excuse me. Sabi ni Silence Liberty, si Dahlia lang daw ang nagpapahype sa, wait lang. Sabi ni Silence Liberty, si Dahlia lang daw ang nagpapahype sa Binibining Pilipinas. Hindi ko nga kilala yung Dahlia. Hindi ko nga kilala yung Dahlia. Paano siya yung magpapahype? Feeling ko nagpapahype ngayon sa Binibining Pilipinas yung first runner-up noong 2023, si Johnson. Si Johnson, si Annabelle McDonnell. Yung dalawang yun. Sino pa ba? Sino pa ba sa tingin nyo? Annabelle McDonnell lang kilala. Di ba Curious Cat? Si Kai Espenido. Yun, yung mga yun. Yun, yung tatlong lang yun. The rest, hindi ko na kilala. Pero yun nga, makikilala pa naman natin sila. Cheryl Velez sana. Sige, sagot pa tayo. Bakit daw ang bigat ng gown ni Miss Iligan? Search mo na lang kung sino yung designer. MGI PH when. Wala pa pong exact date. Eto, ba't naman daw at tahimik ng Miss Earth? Bakit ang tahimik ng Miss Earth? Sa tingin nyo, bakit naman tahimik? Ano ba? Bakit ba matahimik? Bukod sa... Bakit patahimik?
Hindi nakukuha ng Miss Earth yung gusto ng mga pageant fans. Tama ba? Hindi ko maisip eh. Kasi yung Miss Earth, nandyan pa rin naman siya. Inaabangan pa din naman siya compare sa ibang mga international crowns. Yung pag-aabang sa Miss Earth, ganun pa din naman. Though hindi lang nakukuha yung gusto ng mga pageant fans, pero nandun pa rin naman yung excitement pag nangyayari yung Miss Earth. Ganun pa rin siya tinututukan. Hindi lang siya, alam mo yun, ganun pa rin siya tinutukan, pero yung pag-aabang sa mga candidates, hindi katulad ng Miss Universe Philippines. So, bakit hindi siya matunog? Sabi ni Christian na pag-iwanan ng panahon. Pwede, oo. Kagaya ng mga sinasabi ngayon ng mga pageant fans na pag-iwanan ng panahon. Guys, tapos na tayo sa Miss World sa ano ni Krishna ha. Ay, Daki, tapos na po kami kay Krishna. Team replay ka na. Nasa Miss Earth na tayo. So, yun nga, Miss Earth, na pag-iwanan ng panahon, pwede. Hindi daw nakaka-big for ang Miss Earth, sabi ni Jai. Dahil sa mga candidates, pwede din. Dahil sa mga candidates, nakaka-apekto rin talaga minsan ang quality ng candidates, no? Yung mga sumasali, nakaka-apekto talaga siya no, kung bakit aabangan yung pageant. Pero, kung ating matatandaan, itong mga girls naman to, hindi rin naman kilala bago sumali dun sa mga unang pageant na sinalihan nila. So, parang, hindi din. Ewan ko, ang gulo. Ang gulo. Ang gulo. Sige, punta tayo sa quality ng girls. Siguro gawa din o pwedeng quality din ng girls. Kaya nangyayari na minsan nababato or alam niyo yung kaya nangyayari na babato or minsan talaga nasisisi yung quality ng girls kasi recently nawala yung qualifications na parang kahit sino na lang pwede sumali. Na natanggal yung height requirements, 'di ba? Kasi nga na masyadong sinulong yung anong sinulong? Empowerment. Women empower. Ano to? Masyadong sinulong na dapat lahat pwede. So, advocacy-centric. Basta yun, masyadong sinulong lahat na pwede. Kaya nawala yung mga requirements ng girls. So, anong nangyari? Nung nawala yung requirements, nawala ng quality. Yun yung inclusivity. Yun yung perfect na term. Ayun, tama, inclusivity. Ayan. So, yun yung sinulong yung inclusivity na lahat pwede sumali. Sige, sali lang kayo ng sali. So, lahat natatanggap. Nawala yung quality. Naalala ko dati nung Binibining Pilipinas, yung mga lumang panahon ng Binibining Pilipinas, no, grabe yung bardagulan talaga. Kasi lahat ng mga contestant, lahat 5'7" and up, talagang magaganda. Tapos si Madam talagang higpit niya. Official candidate na, tapos nililigwak niya pa. Kunyari na number ano yung girls, candidate number 1 na, candidate number 2, candidate number 3, tas liligwakin niya pa talaga. Kahit yung mga sobrang hype na mga girls, liligwakin niya talaga pag hindi pumasa sa requirement. So, mga natitira, best of the best. Kaya, yun, grabe yung bardagulan. So, nandun yung quality ng mga girls talaga. Tapos doon natin na-discover yung mga girls na hanggang ngayon sila pa rin yung nararally natin sa mga titles na to kasi super quality talaga sila. Yun. Siguro yun yung dahilan kaya nawala talaga yung yun. Hindi ko alam. Anyways, ganda pa naman ng BBP na Binibining Pilipinas. Sana i-absorb ng BBP ang MUPH. Hindi na rin mangyayari yan eh. I-absorb ng Binibining Pilipinas ang Miss Universe Philippines. Ang Miss Universe Philippines galing Binibining Pilipinas. Ngayon, pwede pa ba mangyari na umalis na, babalik pa? Siguro, pwede mangyari. Kung mangyari yun, edi pwede pala. Tapos, iba na rin kasi guys yung Miss Universe Philippines. Iba yung sinusulong ng Binibining Pilipinas. Ang Binibining Pilipinas, di ba, hindi nga tumatanggap ng mga married woman, may anak, tsaka may age requirement. So, hindi na talaga, alam mo yun, hindi na equal sa kung ano man yung requirements meron ng Miss Universe pageant sa Binibini. So, hindi na talaga pwedeng mangyari na magsasama pa sila. Pero yung Miss Earth, may nag-comment kanina.
paano daw kung i-observe daw ng Miss Earth i-observe ng Binibining Pilipinas ang Miss Earth? Pwede naman. Pwede naman kung pero nasa pag-uusap na yun nila execoms ng Binibini tsaka execoms ng Miss Earth para at least itong si Miss Earth Carousel Production magpo-focus na lang sa Miss Earth talaga. Kasi 'di ba dalawang focus ng Carousel yung Miss Earth Philippines tsaka yung Miss Earth na international. Pwede naman pero nasa pag-uusap na nila yun At kung mangyari yun, baka sakaling ma-elevate ng Binibini ang Miss Earth Philippines. Alam mo yun, yung ma-elevate tapos maging hype ulit sa mga pageant fans. At the same time, itong Binibining Pilipinas, may elevate ulit, babalik ulit yung dating sigla, dating kinang. So parang two-way siya. Lahat magbe-benefit. Sabi ni Jaja, I agree, yes. Miss Gigi, hindi po ito bago. Ito pa, matagal na to, 2015 pa. Tinatanong ni Miss Gigi yung tattoo ko, 2015 pa to. Sobrang bata ako pa, nagpatattoo ako noong 2015. Wala akong magawa sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung thinking ko noon. Sige, tas isang upuan lang yan, Hindi ko alam kung ano meron akong thinking noong 2015. Siguro masyado lang akong broke sa buhay. Sige, papatattoo ako, isa ang upuan, laki niya agad. Yung pagdating ko sa bahay, napagalitan ako. Yes to Miss Earth, BBP. Ayan. Pero mahabang discussion yan. Hindi yan yung madali. Hindi siya yung madaling discussion. Maraming iikot dyan. Pero sana kung possible, edi mas okay sana. Hay daw sabi ni Miss Luisa. Ay, yes. Hello, Luisa. Si Miss Palawan. Ayan si Luisa pang BBP yan. Kaya MUT ata now. Kuya MUT. Opo, MUT ngayon. Hindi MUT na sa Rabory lang yun, regional lang yun. Hindi siya yung mismong MUT. Abangan nyo na lang sa mga post kung nanalo na si Vina. Pero again, pag nanalo yung si Vina, hindi pa siya automatic na MUT. Magko-compete pa siya sa nationals ng MUT. Level 1 pa lang. Sabi ni Omeng, may sasalihan si PJ Opiasa na international pageant. Anong international pageant? Actually, future din yan ng pageantry, si PJ Opiasa. Nakikitaan ko rin siya ng magandang future sa pageantry kung saan man siya sasali. Sa Rabory pa lang, sabi ni Atisa pa. Chances daw ni Atisa sa MU, sabi naman ni Curious Cat. Yung chances guys ni Atisa sa MU, yung chances niya manalo, hindi ko po masabi. Or feeling ko, hindi nyo rin naman masabi. Kasi alam nyo naman ang nangyayari sa MU organization ngayon, di ba? Minsan di mo malaman kung paano nahuhugot yung winner. Pero yung chances na lang in terms kung paano siya susuportahan ng tao, di isipin nyo na kagaya siya ng support or ingay na meron si Catriona noong 2018. So, kung ganon, tapos same host country pa. So, kung ganon kaingay yung candidacy ni Atisa, same with Catriona, for sure, mag-aano naman yan magre-reflect naman yan sa kung ano yung maging kahihinatnan ng resulta ng laban niya pagdating sa November. Kasi pag maingay ang girl, kagaya nila Denmark, nila Nicaragua, di ba maingay yan nung time nila Finland, sila rin naman yung mga umuusad hanggang dulo. So, pag maingay ang girl, alam nyo na yung kalihinatnan. Mag-live react po sa regional. Tinatamad ako mag-abang pag ibang bansa. Wala akong kagana-gana. Kasi hindi ko rin naman kilala yung mga naandun. Kilala ko lang si Vina. Tapos, yung ganun. Basta nakakatamad. Pero yung mismong MUT na, yun doon na. Hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Tayong language. Pero nakakatuwa makinig ng mga lengguwahe nila. Sobrang kampante ako kay Atisa. Para yung kampante ko kay Kat, yung walang kaba sa kandidata. Pero again, manage your expectation, guys.
Mark 22. Magkaiba si Catriona tsaka si Atisa. Magkaiba sila ng alam mo yun, ng strength. As in, iba talaga. Ang magkaparehas lang sila, yung fan base, kung paano sila sinusuportahan. Ganda, aura sa stage. Siguro yun lang yung pareha sila. Pero yung strength, magkaiba talaga sila. As in, magkaiba. Magkaparehas lang sila sa kung paano sila suportahan ng tao. Or kung paano sila mahalin ng tao. Kaya pagdating sa Thailand, asahan nyo na kung ano man, manage nyo na yung expectation nyo. Kailan po kayo magsimula mag-content? Kailan po kayo nagsimula mag-content? 2021, nung pandemic, Miss Universe, yung time na Rabia, 2021. Kasi di ba walang magawa. Tapos yun yung pauso yung TikTok. Pauso na yung TikTok. 2020 na uso yung TikTok, di ba, pandemic. Tapos 2021, nauso yung magre-reply ka sa mga nagko-comment. Yung magre-reply ka lang. Tapos doon ako nag-umpisa. Hanggang sa nag-edit na ako. Ganyan. Bored yung mga tao. Bored yung mga tao nun. Walang mga pageant TikToker. So, nasabayan ko lang siya. Hindi pa MUT yung sanalihan ni Bina. Hindi pa, Omeng. Ano pa lang yun? Regional. Para siyang Miss Universe Philippines Laguna. Miss Universe Philippines Pampanga. Para siyang ganun. Sabi ni Alagad ni Maringe, Kuya Katrina, Dalia, Kai, or Annabelle for international. Katrina Johnson, ibigay nyo na kay Katrina Johnson. Total, uso naman ngayon yung mga sumasali ng mga pangalawang pangatlong beses. Si Katrina Johnson, approve na rin naman niya sa organization. Ang loyalty. Di bigay nyo na kay Katrina. Tapos, lambot naman ni Katrina. Si Annabelle, hindi ko siya nakikitang Miss International. Parang Miss Globe. Ganyan. Manood ka po sa Thailand. Tingnan natin. Hindi nagre-reply. Globe si Annabelle. Tingnan natin. Meron kasabayan si Banda of Dam ng Maputi at Makuda. Yung kamukha ni Pia, Vina, yung kamukha ata ni Pia yung sinasabi mo, parang siya yung bet ko noong 2020. Si Amanda Obdam, hindi ko ata yung napansin ng 2020 Until nanalo na lang siya bigla. Oo, yun ata yung sinasabi mo. Di nga ako nanonood ng live time yung page Thailand pa kaya. Diba? Ano next pageant na abangan? Next pageant na abangan po natin ay sa female pageant, guys, Binibining Pilipinas na on June. Pero male pageant, magaganap dito sa Pilipinas, again, ang Man of the World. Man of the World part siya ng Big Six male pageant. So, mangyayari ang finals niya May 31. By May 22 or May 23, nandito na rin yung mga candidates. International siya. Nandito na rin yung mga candidates sa bansa natin. Kasi parang May 22 ata ang sashing nito. So, ayun, international, mga kalalakihan. So, sa mga fan ng mga male pageants, yun po, Man of the World, later this month. Yun. May mga pogi, ayan. May mga naspatan na ako mga poging candidate. Then by June, the Binibining Pilipinas na. Madaming magaganda sa Binibining Pilipinas, mga fresh at baguhan. Well, doon naman talaga tayo nag-uumpisa sa mga fresh at baguhan talaga. Kaya nga natin nakilala tong mga si ganto, si ganyan. Kasi nanggaling sila sa mga ganung pageant kung saan dati fresh at baguhan pa sila. Kaya ngayon, nakilala natin sila at pinababalik-balik natin sila. So yun nga po, maraming fresh at baguhan sa Binibining Pilipinas. Kaya nga hindi natin masyadong sinusubaybayan or hindi maingay yung pageant kasi baguhan at fresh yung mga candidates. Pero yun nga, pag napakita naman ng mga girls na to yung mga caliber nila, yung mga strength nila,
Then, makikilala rin naman ang mga to. Yun. Malakas po ba laban ni Kenneth Kabungkal sa Supra? Hindi ko rin masabi. Kasi nga po, si Kenneth Kabungkal ay siya yung out of mold ng supranational na sinesed ng Pilipinas. Hindi siya yung talagang hindi siya yung talagang hulma na sinesed ng Pilipinas sa Supra. Kaya ngayon pa lang natin malalaman. Magka-height lang sila ni Brandon kasi si Brandon hindi naman ganoon katangkaran. Tapos leveling naman yung height nila pero magkaiba sila in terms of hindi kasi happy si Kenneth tapos happy naman si Brandon. Tapos Pinoy na Pinoy yung features ni Kenneth tapos hindi naman si Brandon. Tapos si Brandon yung may malaking, alam mo yung pinakamalayong narating sa Supra, second runner-up. Tapos taliwas yung hulma nila. As in, magkaibang hulma sila ni Kenneth Kabungkal. Ngayon, tingnan natin kung uubra ba yung gantong caliber sa supranational. Malay naman natin, umubra pala yung Pinoy na Pinoy. Kasi parang the last time na tayo, hindi ko na matandaan. Same height sila, oo. Pero the last time, sino yung huling-huling Pinoy na Pinoy na Pinoy yung hulma na sinad natin sa Supra? Sino yung huling-huling Pinoy? Natatandaan niyo pa? Yung Pinoy na Pinoy 2021 si John Adahar. Pero si John Adahar kasi, nako-consider niyo ba na Pinoy yung hulma ni John Adahar? Si Johannes malayo. Halatang-halata kay Johannes ang pagka-happy. Tapos ang laki ni Johannes, malaking lalaki. Pero hindi umubra, no? Ang umubra si Brandon ng kahit maliit, pero charming. Yun yung pagkakaparehas nila ni Kenneth. Charming si Kenneth. As in, nag-uumapawan charm. Tsaka hyper. Energetic, ganun. Yun yung parehas nila ni Brandon. Though ang difference nila, hindi yung yung lahi. Hindi happy si Kenneth. So, si Johannes, happy, matangkad, hindi umubra. Si John Adahar, na-consider niyo bang Pinoy na Pinoy si John Adahar? Si Raed Elsgeyer, hindi rin umubra. Happy siya, malaking lalaki. Sino yung bago ni John Adahar? 2019. Sino si 2019? Natatandaan nyo? Denver Hernandez. Hindi rin umubra. Ako nga, Pinoy na Pinoy yun, pero hindi rin umubra, no? Semis lang. Sino bago ni Denver Hernandez? Marco Poli. Marco Poli ata bago si Denver Hernandez. Si Marco Poli, half Indian. Hindi rin umubra. So, ayun. Kaya ngayon natin malalaman si Kenneth Kabungkal kung kung yun ba yung gusto ng Supra, yung pag Philippines ka. Kasi di ba sa Supra, sa Miss Supra, ang thinking natin dyan na pag Philippines ka, dapat mukha kang Pinay. Pinay na Pinay talaga. So, tingnan natin sa Mr. Supra kung ganun ba. Malalaman natin yan this month. Italian Pinoy ba si Marco Poli? Sorry. Nakala ko Indian. Bet ko yun dati. Laki kasi. Laking lalaki. Noong 2018. O kilala nyo kung sinong kauna-unahang Mr. Supra. Inatanong ko pa lang, alam na agad ni Jaja Colin Ayan. Ang kauna-unahang Mr. Supra, kilala nyo. Yun nga. Sabi ni Jaja Colin. Ayun. Nasa na tayo? Ayan, Kenneth Kabungkal. Brandon talaga pwedeng winner. Yes. Basta yun yung parehas nila ni Brandon. Parehas silang energetic. Tapos ang lakas ng nila, ng charm. Hindi malakas ang sex appeal. Kasi kung sex appeal, si Kirk Bondat. Pero ang pagkakaparehas nila ni Brandon talaga, as in charming talaga sila, nag-uumapo yung charm nila. Yung parang cute-cute. Ganon. Mga ganon. Yung cute-cute nyo. Ganon. Ganon yung pagkakaparehas nila ni Brandon. Tapos si Kirk naman, napunta siya sa international. Bagay na bagay naman si Kirk doon. Sa international. Kasi doon yung hubaran Yung sa international na Thailand base. Bakit hindi na lang po si Kirk ang sa Supra? Strategically talaga yung pagkaka-assign kay Kirk Bondat sa international Thailand base. Unang-una,
yun nga, nandun yung hubaran. Walang hubaran sa supranational. Di ba naka-shorts lang sila doon. Tapos yung mga galawan ni Kirk, kagaya ng galawan niya sa Mr. World Philippines, dun talaga bagay sa Miss International Thailand base. Di ba kung napanood nyo yung mga recent edition ng Thailand base kasi dalawa yung Mr. International eh. Kung napanood nyo yung mga recent edition ng Thailand base Mr. International, ganun talaga si Kirk. Doon siya malakas manalo, si Kirk Bondad sa international, kaysa sa Supra. Kasi itong mga caliber ni Kirk sa Supra, nasubukan na natin yan eh. Ganyan yung mga kalibre nila Johannes, di ba? Kahit sila Raed Alsgayer, ganyan yung mga hulma ng mukha, mga European talaga, tapos pupunta pa ng Poland. E di magkakamukha sila doon. Kasi mga German, di ba? Mga ganyan, magkakamukha sila. Kaya bagay talaga si Kirk sa Thailand eh. Tsaka alam nyo naman ng mga Thai, obsessed yan sa beauty ng mga kagaya ng beauty ni Kirk. Tulungan daw siya ni Halu. Malakas support ni Kirk sa Thailand kasi tutulungan daw ni Halu. Sabi ni Jaja. Yes. Audrey, mas OG ba yung Thailand base? Actually, hindi ko rin po alam kung ano yung mas OG. Mahaba yung kwento kaya nag-separate yung Thailand base tsaka yung Philippine base. Speaking of Philippine base na Mr. International, mangyayari ng Mr. International Philippines by June ata kasi ang presentation nila third week din ng May 23, 24. Basta yun, ipapakilala na yung mga candidates sa Mr. International Philippine base. So malapit na rin siya. Saan ba nanalo si Neil Perez? Thailand base po. Hindi ko lang, Neil Perez. Thailand base Misters of Pilipinas. Etong Mr. International, wait lang, hindi ako sure kung si Neil Perez galing sa Misters of Pilipinas. Wait lang, check ko lang. Baka magkamali ako ng bigay. Pero ang alam ko galing si Neil Perez sa Misters of Pilipinas. Misters of Pilipinas. Neil Perez. May nakakaalam ba sa inyo? Galing ba si Neil Perez sa Misters of Pilipinas? Napasearch tuloy ako ngayon. Nanalo siya di ba noong 2014, Mr. International. So, in-appoint ba siya? Kung hindi sumali si Winwin Iliana Katatis at Chelsea ng top 6. Sige, sagutin natin yan mamaya. Wait lang, na-curious lang ako kay Neil Perez. Ayun, si Neil Perez, galing din siya Misters of Pilipinas 2016. 2014. Sorry. Naguguluhan ako. Mr. of Pilipinas 2014, sabi ni Jaja. Kino-confirm ko lang. Wait lang, nagre-research ako. Yes po. Yes, yun. Okay, yun. So, galing siya 2014 Misters of Pilipinas. So, ibig sabihin, yung franchise ng international, nasa Misters of Pilipinas back then. Speaking of Misters of Pilipinas, alam nyo ba ang franchise ng supranational, Mr. ay unang hinawakan din ng Misters of Pilipinas noong 2016. So, parang si Misters of Pilipinas, nasa kanya yung mga OG franchise ng mga male pageants na inaabangan ngayon. So, yun, 2014. Tapos siya yung nag-represent sa Thailand din noong 2014, no? Tapos, ito yung Thailand base bago humiwalay. Kasi naghiwalay lang tong dalawang to noong 2022. 2022 na. 2022 na ba? Si MG Ordiliano. Si MG Ordiliano, nag-compete na siya sa Philippine-based na international. So, 2022 sila humiwalay. Yun. So, maraming na-produce na kings ang Misters of Pilipinas na ngayon ay napunta na rin kung saang-saang mga organization. Like, for example, the recently concluded Mr. Pilipinas Worldwide, 3 doon yung galing Misters of Pilipinas. Parang gano'n. So, marami silang na-produce na kings. Anyways, nasa na ako? Yun nga.
Si Ayon Perez, galing din siyang Misters of Pilipinas. Oo, nakakuha siya ng title doon. Nilaban siya internationally. Tapos, siya yung nanalo. 2019 ata or 2017 si Ayon Perez. Not sure. But yeah, galing silang lahat doon. Yun. Yes, MUT sa Raburi ngayon. Mukhang sure win si Vina Morales. Vina Morales, pero sana malot-lot siya. Grabe naman yung pag-ano mo, Isopagos. Pa-soft girl si Vina Mi sa swimsuit. Sige, check ko yan mamaya. Hindi ko naman kasi siya inaabangan. Makikinood na lang ako mamaya ng mga lumalabas sa reels. Mga ganyan. Eto, sagutin na natin, sabi ni Engineer McCoy. Kung hindi sumali si Winwin, Eliana, Katrina, at Tisa, at Chelsea, sino top 6 mo? 5 lang yan eh. Sige, nandiyan na kasi Cebu. So, 5 na lang pipiliin ko. Sige. O nga, no? Kung hindi sila sumali, susunod na sa Cebu. Si Laguna, si Baguio, si Bohol, tapos Bohol. Isa pa. Pasay, si Amanda. Sila na yung mga next in line eh. Yun. Oo nga, Jaja, Pasay. Itong mga girls na to, sana makita pa natin, no, kung saang mang pageant. Panigurado pagbalik nila, malakas na sila. Malakas na sila, abangan na sila. As in, grabe na yung cloud sa pangalan nila. So, sana maisipan nila magbalik kung saan man gusto nila magbalik. Gwen, pang international ang caliber, sabi ni Engineer. Hindi ko masabi. Hindi din. Okay na ako sa mga caliber ni Mirna Esguera. Yung mga Pinay na Pinay tapos mukhang malambot. Parang pas na muna ako ngayon sa Very Hap. May sariling link line. Anyways, 1 oras na ako. I think magpapaalam na ako. Guys, again, maraming salamat din sa panonood, sa lahat ng mga hindi nakaabot dito sa aking live. Nagre-replay naman po ako. Ina-upload ko din yung aking replay ng live stream sa aking YouTube channel, Carl Loyola YouTube. Ayan, marami na akong episode doon. Right now, ang episode ko, The Supra Duo. Ayan. Subscribe lang kayo. Subscribe, like, and subscribe. And magkita-kita tayo sa YouTube. Maraming salamat ulit. Magpapaalam na ako. Happy weekend, everyone. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.